pagka wala pang eleksyon, reklamo tayo ng reklamo. Si ganito, walang kwentang tao, ganyan. Walang, ano yan, magnanakaw sa gobyerno yan, etc. Pero pagdating ng halalan, binoboto pa rin natin, no? Alam natin, yung iba dyan, lumupo na senador ng 18 taon pero wala naman nagawa kahit puro checking attendance lang. Pero dahil sikat, binoboto natin. Kaya in effect, tayo rin ang may kasalanan kung bakit nagkakaroon itong ating lipunan. Ngayon, kung ayaw na ho nating maulit yan, ito ang pagkakataon natin. Sa isang malayang eleksyon, ay pwede ho nating kayo na nanonood ngayon, kayong mga butante, ang may pagkakataon na baguhin o isagawa ang pagbabago. Pilaban. Meron silang mga ilan-ilang kandidato na pronounced talaga na kandidato ng PDP Laban. Yung Makabayan na block, meron din sina Franz Castro, convicted criminal pero tumatakbo, no? Oh, yan. Tapos meron ding pati nga yung Dilaw, hindi na nagsasabing Dilaw sila eh, pero makikita natin meron pang miyembro ng Inodoro 8 na tumakbo, no? Sila Kiko Pangilinan, Bam Aquino, yan, sa ano yan eh. Kasama yan sa Inodoro eh, group, di ba? Ocho Derecho, di ba? Pagkatapos, yung iba hindi na tumakbong anong tawag nito? Senador, yung iba tumakbong party list, no? Oh, sila Chel Docno, yung mga ganon. Tapos, meron ding mga independent. Meron ding mga individual party members. May nationalista, may liberal, may kung ano-ano pang mga political parties. Exciting siya in a sense na, tingnan mo yun ha, ilan bang, tinitingnan ko eh, sa 70 pa lang yun ha, hindi pa kasama sila yung grupo nila Pastor kahapon, yung naunang 70 na nag-file. Tinitingnan ko yung kung bakit ko sinasabing colorful and exciting. Kasi doon sa unang 70, dalawa na yung convicted criminal na tumatakbo. Isa yung merong final conviction, si Erwin Tulfo, at saka si, ano pangalan nito? Si Francesca Castro, na criminally convicted by the Regional Trial Court of Tagum, pero on appeal daw, no? Sa mataas na kapulungan, no? Sa Supreme Court. So, but they are already part of that system. Hindi ko alam kung madidisqualify ba sila o hindi. I do not know. I don't want to jump the gun on the Commission on Election kina George Garcia, no? Exciting dahil marami rin qualified na they are barely unknown. Mga accountants, magagiling na accountants, merong magaling na abogado, may magaling na broadcaster, iba-iba no ang komposisyon ng mga kandidato. Right now, sa tinitingnan ko lang, out of the more than 70, siguro meron na akong napipiling, bago yan, no? Gusto ko lang, ang isa pang magandang development, parang ang daming tumakbo na men of vision at saka men of probity. Yung bang matatag, no? Bukod sa matalino, matatag, magaling, medyo matino. Kala ko hindi matutuloy pero tumuloy pala si Mr. Marcoleta, no? Si Rodante Marcoleta. Tapos si ate, batang-bata, abogado, subok sa public service. Nakita ko rin nag-file si ang pangalan to, Jimmy Bondok, no? Tapos meron pang meron mga re-electionists na worth considering din yung kanilang background, no? So talagang mahaba yung ang kagandahan ng sistema ngayon, maaga tayong makakapanuri ng mga kandidato, no? We have all the time to study them, pag-aralan natin sila, itong mga gustong bumalik, ano bang nagawa nito? Gano'n na ba sila kayaman, no? Nagpakayaman ba sila o marami ba silang batas na nakabuti para sa tao o nakasira sa lipunan, no? Yung mga gano'n, Adbar.
Oo. Siguro, paalala nyo na lang po, Sir Jay, sa ating mga kababayan. Kasi marami nga, may mga luma, may mga kilala na, at may mga bago, may mga social media influencer pa natatakbo mula local, konsehal, hanggang sa pinakamataas sa pagka-senador. May sapat pa na araw. Mayo pa ng susunod na taon, Pebrero ang halalan. Pebrero, mag-uumpisa na yan sila na February 11. formal na pangangampanya, pero ngayon wala nang ano wala na yung premature campaigning talaga ng mga paglaban. Wala pa naman kasi campaign period eh. Oo, pero Na legal eh. Oo. ano na lang po ang inyo pong maipapayo sa ating mga kababayan dito sa kanilang pagsusuri, lalo na sa pagkasenador, party list, maging sa alkalde sa kanilang mga lugar? Ay, marami pang pagkakataon na makapanuri tayo mga giliw naming manonood at tagapakinig. Marami diyan pamilya kung tumakbo Marami diyan yung may mga kasong plunder, may mga kasong graft and corruption. Suriin po nating mabuti. Ngayon, ang ano lang kasi rito, nitong mga nagdaang 2.5 taon, ang dami nating reklamo. Ang problema natin, ito nangyayari noon pa. Pagka wala pang eleksyon, reklamo tayo ng reklamo. Si ganito, walang kwentang tao, ganyan. Walang, magnanakaw sa gobyerno yan, etc. Pero pagdating ng halalan, binoboto pa rin natin, no? Alam natin, yung iba dyan, lumupo na senador ng 18 taon, pero wala naman nagawa, kahit, puro checking attendance lang. Pero dahil sikat, binoboto natin. Kaya in effect, tayo rin ang may kasalanan kung bakit nagkakaroon itong ating lipunan. Ngayon, kung ayaw na ho nating maulit yan, ito ang pagkakataon natin. Sa isang malayang eleksyon, ay pwede ho nating kayo na nanonood ngayon, kayong mga butante, ang may pagkakataon na baguhin o isagawa ang pagbabago. Kaya tayo po ay manindigan. Alam natin, mahirap ang buhay. Ang dali-dali tumanggap ng 1,000, 1,500, 500 during elections. Hinto na ho natin yung ugaling yan. Dahil dyan tayo napariwara eh. Dyan tayo nabudol ng gusto, no? Wag na ho tayong magpabudol pa, no? Maraming salamat po. At kami ang gagawin natin, araw-araw ipapaalala natin yan, Jade, Admar, sa pamamagitan ng SMNI, sa pamamagitan ng ating mga individual social media pages. Araw-arawin natin ang paalala sa ating mga kababayan. Bata pa yan, may edad, single man kayo o double o in a relationship, we will help you na manuri ng kandidato.